na siyang nagkaloob ng hininga sa bawat isa sa inyo. Na marapat lamang na kung inaakala ng bawat isa sa inyo na ang kanyang bibig ay pinagkaloob upang mangaral at ipaalam sa inyo ang buong kapasyahan ng kaitaasan, ay marapat lamang na ang bawat isa sa inyo ay tumalima at sumunod, sapagkat kayo'y nasa mga ilang na lugar, sapagkat kayo ay hindi tunay na nakakita ng ilaw, kung kaya't ipinagkaloob sa inyo ang tunay na ilaw upang kayo ay maliwanagan at hindi mapahamak, sapagkat kayo ay aking mga iniibig, aking mga anak na lalaki. Datapwat sadyang matigas ang ulo ng mga nilalang na maging ang biyayang buhat sa kaitaasan ay ipinagkaloob sa gitna ninyo ang mga himala. Datapwat ito'y itinakwil at sino man sa bawat isa sa inyo ay hindi magkakaroon ng isang kaganapan na pagkaunawa kung hindi ninyo bubuksan ang inyong pagkaunawa. Ang lahat ng napalitot sa dakilang tahanan na ito at ang lahat ng mga umalinig ng mga pananalita, mapalad ang bawat isa sa inyo, sapagkat napagkilala ninyo ang katotohanan, sapagkat nakita ninyo ang ilaw. At kung ito nga ay katotohanan na inyong ang sinasampalatayanan at inyong ang pinatotohanan, ay aking mamadasin sa bawat isa sa inyo ang inyong mga gawa. Kung ito ba ay nagbunga at itong ba ay inyong pinaniwalaan na ang inyong mga sinasaksihan ay katotohanan na siyang naghari sa bawat isang kalooban na aking mga kaharap, na mga kaluluwa sa mga oras nito. Mag-ingat nga kayo sa inyong mga sinasaysay, sapagkat ang puso higit na mandarayan sa lahat ng mga bagay. At aming nasisiyasat ang puso ng bawat isa sa inyo, na kung paanong ipinagkaloob sa inyo ang kapangyarihan at karunungan na nakipamuhay sa daigdig na ito, na inyong nakasama at tinaglay ng bawat isa. At kung kayo nga ay nagtaglay ng karunungan o maging ng kaunawaan, naway talikuran nga ng bawat isa sa inyo ang inyong mga sinimulan na mga pag-uugali ng mga nakaraang panahon ng inyong buhay, upang ang bawat isa sa inyo sa katotohanan ay magkaroon nga ng kaganapan na kayo ay nagbago, na ang bawat isa sa inyo ay makakabalik kung saan manggaling ang inyong mga kaluluwa na siyang ipinagkaloob at ipinahirap hanggang sa mga oras. Kung tunay nga na nananampalataya kayo, ay hindi magkakaroon ng kahatulan sa gitna ninyo. Kung tunay nga na tinupad ninyo ang mga batas at palatuntunan na siyang ipinagkaloob sa ibabaw ng lupa, ay hindi kayo maliligaw, sapagkat ang pastor na itinilaga ay nasa gitna ninyo. At isa man sa inyo ay hindi magkakaroon ng hatol, at isa man sa inyo ay hindi na magkakaroon ng kasakunaan, sapagkat kayo'y sumasampalataya na kayo'y iingatan. Kayo'y sumasampalataya at kayo'y nagwiwika ng mga salita ng buhay. Kung kaya't hindi marapat na ang bawat isa sa inyo ay maligaw ng landas, sapagkat ang daan ay pinagkaloob sa gitna ninyo, upang ito ay inyong daanan
upang dito kayo lumakad, upang ang dulo nito ay inyong matagpuan. At aking winiwika sa bawat isa sa inyo, na kung hindi magbabago ang bawat isa, ay hindi kayo makapasok sa inyong kapahingan. At hindi kayo magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay kung ang bawat isa sa inyo ay hindi tatalima. Gayong naulinig ninyo ang aking mga pananalita na maging sa bibig ng unang sugo na sinaysay sa inyo ang buong kapasyahan at ang lihim ng kaitaasan na siyang ipinaunawa sa bawat isa sa inyo. Sino kayo, mga tao sa aming harapan, kung kayo ay lalabag sa mga batas at panutuntunan, kung kaya't ang sanglibutan ay lubhang naging mapanganib, sapagkat ang tao ay hindi alam ang matuwid at ang masama. Sapagkat kayo ay nagkaroon ng pag-aalinlangan na ibinigay sa gitna ninyo ang kapangyarihan maging ang karunungan. Aking mga anak na lalaki at babae, mayroon mang mga tungkulin, maging mga mananampaman na naulinig ng aking mga sinasalita sa inyong kalagitnaan, ay huwag kayong mangamba, sapagkat ang inyong pinatunguhan ay isang banal na dakot. Kung kaya't mag-ingat ang inyong mga paa, ang inyong mga pananalita, maging ang paggalaw ng inyong mga kamay, maging ang mga pusong pag-alinlangan. Iwaksin ninyo ang mga bagay na hindi marapat na isipin, at huwag nyo ring saysayin ang mga bagay na hindi katotohanan sa kalagitnaan ito. Sapagkat hindi ko nais na maligaw ang bawat isa sa inyo. Sapagkat nais kong maligtas ang bawat isa. At nais ko rin kung ano ang inyong naulinig ay siyang ipagkatiwala ninyo sa mga taong tapat sa labas, sa dako baron, sa bawat inyong mga tahanan na isaysay ninyo na sila ay magbago at magbalik loob sa aking Ama, sapagkat ang panahon ninyo ay lubhang mapanganib at ang kasamaan ay nasa gitna ninyo, at kailanpaman ay hindi kayo maliligtas kung ang mga sariling kakayahan lamang ninyo ang inyong pagtitiwalaan. Magtiwala kayo sa aking Ama na siyang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa inyo. Gampanan ninyo ang mga tungkulin na siyang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Maging mga mananamba, kayo ay sumamba ng buong katotohanan sa Espiritu at sa katotohanan na siyang kinakailangan na tungkulin ng isang nilalang. Huwag kayong padaig at huwag kayong paligawang ninuman. Ang mga bagay sa sanglibutan nito, ang mga mapanganib na mga lobo sa gitna ng mga tupa, ay nagsasaysay ng mga kasulatan na tila baga ito ay makatotohanan upang iligaw ang marami sa inyo. Kung kaya aking sinasaysay ang mga bagay na ito, sapagkat ang panahon ay dumating sa gitna nito. Sa katunayan na inyong ang napangunawa, tatapat ang mga tao na nanggaling sa malayong lugar, ay hindi sapat ang pagkaunawa at hindi tinaglay ang salita ng buhay na siyang ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan. Huwag galawin ang aking kasangkapan, sapagkat sa bawat